Ihanda mo ang hapunan at siguraduhin mong masarap ang luto mo ngayon, Bianca. May mahalagang bisita tayong darating. Bisita? Sino po ang tinutukoy ninyong mahalaga, inang? Huwag mo na akong tanungin. Basta gawin mo lang ang trabaho mo bilang asawa at Bianca Ugang. Huwag kang maging pabigat sa pamilyang ito dahil utang na loob mo sa amin ang lahat ng tinatamasa mo ngayon. Inang, pagod na pagod po ako sa trabaho sa opisina at anong sinabi mo? Pagod? Bianca, huwag kang maging makasarili. Kung hindi dahil sa amin, wala ka sa kinatatayuan mo. Kaya magluto ka na at pagkatapos ay magpalit ka ng disenteng damit. Huwag kang magmukhang kawawa sa harap ng bisita ng asawa mo. Cedric, bakit kailangan pang maghanda ng ganito karami? Pagod na ang asawa mo at Bianca, tama na ang reklamo. Clara, pasok ka. Hiha, maupo ka muna rito sa sofa. Bianca, ipagtimpla mo ng juice si Clara. Siya ang magiging katuwang ko sa bagong proyekto, kaya siguraduhin mong magiging maayos ang pakikitungo mo sa kanya. Si Clara? Pero Cedric, ito ba ang bisita na sinasabi mo? Nakita ko na ang babaeng ito sa opisina at tama na. Clara, pasensya ka na sa asawa ko. Masyado lang siyang stress sa dami ng iniisip. Bianca, umalis ka muna sa harap namin. Nakakabawas ka ng gana sa pag-uusap namin. At bago mo kalimutan, huwag kang lalapit sa mga dokumento ko sa study room. Hindi mo na kailangang makialam sa trabaho ko. Cedric, paano mo nagawang sa loob mismo ng bahay natin? Asawa mo ako. Asawa? Bianca, sa tingin mo ba ay may halaga pa ang titulong iyan kung wala kang pakinabang? Mag-isip ka nga. Clara, halika. Doon na lang tayo sa balcony mag-usap. Mas presko ron. Ang mga yabag ng kanilang mga paa ay unti-unting lumalayo. Iniwan si Bianca na nakatayo sa gitna ng malamig na kusina. Ang bawat kataga ni Cedric ay tila mga punyal na humahaplos sa kanyang dibdib, dahan-dahan ngunit mariin. Ang amoy ng nilulutong pagkain na kanina pa niya inihahanda ay tila bumabaligtad sa kanyang sikmura, nagiging sanhi ng matinding paghilab ng kanyang kalooban. Pinilit niyang huminga ng malalim, ngunit ang bawat paglanghap ay tila puno ng alikabok ng mga pangarap na unti-unting gumuho. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay humawak ng mga kaso sa korte at magbasa ng mahahalagang batas, ay kasalukuyang nakakuyom ng mahigpit sa gilid ng mesa. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, ang panginginig na hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagpipigil na hindi sumigaw, hindi lumuha, at hindi magwala. Tumingin siya sa salamin na nakadikit sa pader ng kusina. Doon, nakita niya ang isang babaeng tila anino na labyangkag ng kanyang sarili. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kislap ng ambisyon, ay ngayon ay malabo at tila binabalot ng makapal na hamog ng pagdududa. Ito na ba ang kapalit ng lahat ng isinakripisyo ko? Ito ba ang sinasabing pamilya na dapat kong protektahan? Bumaling siya sa direksyon ng study room. Ang pinto ay nakasara, ngunit alam niyang sa loob nito naroon ang mga dokumento, ang mga papeles ng proyektong siya ang bumuo at nagplano, ngunit ngayon ay unti-unti nang inaangkin ng iba. Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng bahay ay nagiging bingi sa kanyang pandinig, pilit na binubulong ang katotohanang matagal na niyang pinipilit pagtakpan, na ang taong pinakamamahal niya ay siya ring unti-unting sumasakal
sa kanyang pagkatao. Hindi siya gumalaw, hindi siya umiyak. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang basahan sa gilid ng lababo at pinunasan ang biyangkatsa ng sabaw sa mesa. Ang parehong mesa kung saan kanina labiyangkag ay masaya pa silang nagplano ng kinabukasan. Ang bawat punas ay may diin, tila sinusubukang burahin ang alaala ng hapunan na sana ay magiging masaya, ngunit nauwi sa pinakamasakit na pagkagising. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng kusina, isang desisyon ang nabuo sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi na siya ang babaeng luluhod at magmamakaawa para sa pagmamahal. Ang kanyang mga mata, na kanina ay malabo, ay unti-unting naging matalim at mapagmatyag. Kung ito ang laro ninyo, bulong niya sa kanyang isipan, sisiguraduhin kong hindi lang kayo ang Bianca Analo. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito, at ang nakasulat ay nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Alam ko kung nasaan ang mga orihinal na kontrata na ninakaw ni Cedric. Magkita tayo bukas. Ang bawat hakbang ni Bianca patungo sa kanyang silid ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat creak ng sahig na kahoy ay tila isang sumbat, nagpapaalala sa kanya ng mga gabing ginugol niya sa pagtatrabaho nang walang tulog para lang mabigyan ng maayos na buhay ang pamilyang ito. Ngayon, ang bawat sulok ng bahay ay tila hindi na kanya. Tila isang estranghero siyang naglalakad sa sarili niyang tahanan. Pagkapasok sa silid, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa dilim, naupo siya sa gilid ng kama, ang lugar kung saan madalas silang magkwentuhan ni Cedric tungkol sa hinaharap, tungkol sa mga batang gusto nilang maging bahagi ng kanilang buhay. Ngunit ang mga alaalang iyon, na dati ay nagsisilbing liwanag, ay nagmistulang abo na labyankag na sumasakal sa kanyang lalamunan. Utang na loob. Ang mga salitang iyon ng kanyang biyenan ay paulit-ulit na umaaling-awngaw sa kanyang isipan, parang isang sirang plaka. Iyon ang kadenang humihigpit sa bawat galaw niya. Naalala niya ang araw na nagsimula ang lahat, nang maaksidente ang kanyang ama at ang pamilya ni Cedric ang nagbayad ng lahat ng hospital bills. Mula noon, ang utang na iyon ay naging instrumento ng control. Hindi ito naging tulong, naging presyo ito ng kanyang kalayaan. Bumuntong hininga si Bianca, ang tunog ng hangin sa kanyang labi ay biancaipis at nanginginig. Sa ilalim ng kanyang unan, dinampot niya ang kanyang cellphone. Ang mensaheng natanggap niya kanina ay nakabukas pa rin. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng bahagyang anino sa kanyang mukha. Alam ko kung nasaan ang mga orihinal na kontrata. Sino ang maaaring magpadala nito? Ang bawat posibleng tao sa kanyang isipan, mga dating kasamahan, mga kliyente, o kahit ang mga taong naiinggit sa kanyang posisyon dati, ay dumaan sa kanyang gunita. Ngunit ang lahat ng iyon ay malabo. Ang tanging malinaw ay ang panganib na dala ng mensaheng ito. Kung mahuhuli siya ni Cedric na nakikipag-ugnayan sa kung sino Bianca ang may hawak ng mga dokumentong iyon, tiyak na gagamitin iyon ng kanyang asawa para lalo siyang ibaon sa putik. Hindi niya mapigilang mapatingin sa bintana. Sa labas, nakikita niya ang anino ni na Cedric at Clara sa balcony. Ang kanilang mga pagtawa ay mahina, ngunit abot tanaw sa katahimikan ng gabi. Ang pagtawang iyon ay isang malinaw na pagtataksil, hindi lang sa kanilang sumpaan bilang mag-asawa,
kundi sa lahat ng sakripisyong ginawa ni Bianca para sa taong pinili niyang makasama habang buhay. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na labyangkag matalas. Ito ay naging mabigat. Parang isang batong nakadagan sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sa kabila nito, isang kakaibang kalmado ang unti-unting namumuo sa kanyang kalooban. Ito ang kalmadong dulot ng isang taong wala nang natitirang mawawala. Ang kanyang pagkabiyangkaga sa kababawan ng pagkatao ni Cedric ay unti-unting napapalitan ng isang mapait na pagtanggap. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa kanyang closet. Inilabas niya ang isang lubyangkag leather bag na matagal na niyang hindi nagamit. Sa loob nito, itinago niya ang lahat ng mga resibo, kopya ng emails, at listahan ng mga mahahalagang transaksyon na palihim niyang kinuha sa nakalipas na mga buwan. Ito ang kanyang mga armas, hindi gawa sa bakal o baril, kundi gawa sa mga katotohanang nakasulat sa papel. Sa pagbukas niya ng bag, bumagsak ang isang maliit na larawan. Ang unang ultrasound ng sanggol na hindi na nagkaroon ng pagkakataong makita ang mundo. Ang mga mata ni Bianca ay nagtubig, ngunit hindi siya pumayag na pumatak ang mga ito. Ang bawat luha ay isang pag-aaksaya ng lakas na kailangan niya para sa laban na haharapin. Hindi na muli bulong niya sa dilim, ang boses ay matatag at puno ng pasya. Sa ibaba, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng main entrance. Ang boses ni Cedric ay narinig niyang humahalakhak, kasabay ang boses ni Clara na tila nagpapaalam na. Alam niyang papasok na ang kanyang asawa sa silid. Mabilis niyang itinago ang bag sa ilalim ng pile ng mga kumot at humiga, pumikit at nagkunwaring tulog. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang isang ibong pilit na kumakawala sa hawla. Nang bumukas ang pinto ng silid, ang amoy ng alak at pabango ni Cedric ang unang sumalubong sa hangin. Naramdaman ni Bianca ang paglapit ng anino ng kanyang asawa sa gilid ng kama. Hindi siya gumalaw, nanatiling nakapikit, habang ang bawat paghinga niya ay maingat na kinokontrol upang magmukhang payapa. Ngunit sa ilalim ng kumot, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, handang maghintay, handang mag-abang, at higit sa lahat, handang bumawi. Ang sumunod na mga araw ay tila isang mahabang paglalakbay sa gitna ng bagyo. Si Bianca ay nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawi, ang magluto, ang maglinis, ang magkunwaring isang mapagkumbabang asawa habang sa loob-loob niya ay unti-unti nang bumubuo ng isang matibay na plano. Ngunit ang bawat pagkilos ni Cedric ay tila isang patalim na pilit na humahati sa natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit sa study room, isang gawaing ipinagbawal sa kanya ngunit pilit niyang ginagawa para sa kanyang mga plano. Natagpuan niya ang isang dokumento sa ilalim ng pile ng mga folder ni Cedric. Hindi ito tungkol sa trabaho. Isa itong medical insurance policy na nakapangalan sa kanya, ngunit ang beneficiary ay hindi siya. Ito ay nakapangalan sa ina ni Cedric. Ang bawat linya ng kontrata ay tila isang sampal. Habang binabasa niya ang mga detalye, naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay. Nakasaad sa dokumento na ang malaking halaga ay makukuha labyangkag sakaling magkaroon ng trahedya o perbyangkaenteng kapansanan ang asawa. Ang papel ay may petsa 2 linggo labyangkag ang nakalilipas. Bianca, ano ang ginagawa mo sa loob ng kwarto ko? Hindi ba sinabi ko sa iyong huwag kang lalapit sa mga gamit ko?
Ang tinig ni Cedric ay biglang gumimbal sa katahimikan ng silid. Mabilis na binitawan ni Bianca ang papel. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pumasok si Cedric. Ang mukha ay hindi na ang mapagpanggap na asawa na kilala niya, kundi isang lalaking puno ng pagtataka at puot. May hinahanap lang ako, Cedric. Nawawala kasi ang suot kong singsing. Nauutal na sagot ni Bianca, pilit na pinapakalma ang boses. Singsing? O baka na Bianca nakikialam ka sa mga bagay na hindi mo dapat pakiala, Bianca? Lumapit si Cedric. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinitingnan ang mga folder na nasa mesa. Bianca, tandaan mo ang sinabi ko. Huwag mo akong susubukan. Pagod ako sa trabaho. Huwag mo akong dagdagan ng sakit ng ulo. Hindi ako nakikialam, Cedric. Nag-aalala lang ako sa atin. Sa relasyon natin. Pilit niyang sinabi, baga Bianca ang bawat salita ay parang isang kasinungalingan na bumabalik sa kanya. Relasyon? Humalakhak si Cedric, isang tawa na walang bahid ng pagmamahal. Bianca, wala na tayong relasyon. Ang mayroon na lang tayo ay isang kasunduan. At sa kasunduang ito, ikaw ang tagasunod, ako ang nagpapasya. Ngayon lumabas ka at ihanda mo ang hapunan. Hinihintay na ako ni Clara sa labas. Ang bawat salita ni Cedric ay tila isang latay sa kanyang balat. Habang papalabas siya ng silid, naramdaman ni Bianca ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang dati ng sugatang puso ay tila pinipiga ng malupit na kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi luha ang bumalispis. Sa halip isang matinding galit ang nagsimulang mag-apoy sa kanyang kalooban. Pagdating niya sa kusina, sinalubong siya ng kanyang biyenan. Bianca, bakit ang bagal mo? Nakahanda na ba ang pagkain? Huwag kang maging tamad. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo. Huwag mong kalimutan iyan. Ang boses ng matanda ay tila dagundong na bumabalot sa buong bahay. Tumingin si Bianca sa kanyang biyenan, sa babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Ngunit ang nakikita na lang niya ngayon ay isang kasabwat sa panlilinlang. Opo, inang, nakahanda na po, sagot ni Bianca. Ang kanyang boses ay naging malamig, walang emosyon. Habang inilalatag niya ang mga pinggan sa hapagkainan, isang matinding kirot ang biglang naramdaman niya sa kanyang puson. Ang pagod, ang gutom, at ang matinding stress ng mga nakaraang araw ay tila nagkaisa upang pabagsakin siya. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang paningin ay unti-unting dumilim. Hindi ngayon, dasal niya sa kanyang isipan, hindi pa ako tapos. Ngunit ang katawan ay may sariling hangganan. Sa gitna ng pagsubok na Bianca atiling matatag, naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang binti. Kasabay nito, isang matinding hapdi ang bumalot sa kanyang buong katawan. Binitawan niya ang pinggang hawak niya na nagdulot ng malakas na pagtunog ng pagkabasag nito sa sahig. Bumagsak si Bianca sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang puson habang ang sakit ay unti-unting nagiging hindi na makayanan. Ang huling nakita niya bago magdilim ang kanyang paningin ay ang nagulat na mukha ng kanyang biyenan at ang pagpasok ni Cedric mula sa pinto. Ang mukha ay puno ng inis sa halip na pag-aalala. Bianca! Ano na Bianca ang ginagawa mo? Ang dumi ng sahig! Tumayo ka riyan! Ang pagpikit ng mga mata ni Bianca ay hindi pagtatapos, kundi isang mapait na paggising.
Nang muli niyang buksan ang kanyang mga mata, ang puting kisame ng ospital ang sumalubong sa kanya. Amoy gamot, amoy ether, at ang nakakabinging katahimikan ng isang silid na puno ng kalungkutan. Wala si Cedric. Wala ang kanyang biyenan. Tanging ang tunog ng bawat patak ng dextrose ang nagsisilbing kumpas ng kanyang buhay sa mga sandaling iyon. Dahan-dahan niyang idinampi ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Patag na. Walang labyangka. Ang sanggol na kanyang pinapangarap, ang batang sana ay magiging dahilan ng kanyang pagbangon, ay wala na. Ang sakit ay hindi na labyangkag pisikal. Ito ay isang malalim na hukay sa kanyang kaluluwa na tila walang hanggan ang lalim. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Tila ang bawat patak ng luha ay natuyo na sa sobrang init ng galit na nagbabaga sa loob niya. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nurse, bitbit ang isang clipboard. Nang makita ang kanyang paggising, agad itong lumapit. "Mrs., gising ka na. Pinapunta rito ng asawa mo ang kanyang abogado para pirmahan mo ang ilang mga dokumento tungkol sa nangyari sa iyong pagbubuntis." Ang boses ng nurse ay puno ng pag-aalinangan. Inabot nito ang isang folder. Sa loob, hindi labyangkag medical records ang naroon. May mga papel din na nagpapatunay na ang pagkawala ng bata ay binigyan ng maling interpretasyon sa ulat ng ospital. Sinabing ito ay dahil sa pagsusumikap at pagiging pabaya ng pasyente. Binasa ito ni Bianca at sa bawat pahina, nararamda Bianca niya ang unti-unting pagbura ng kanyang dangal. Ginamit ni Cedric ang pagkakataong ito hindi para alagaan siya, kundi para gawin siyang may kasalanan sa harap ng batas. Isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang labi. Ganito pala ang tingin ninyo sa akin? Isang kasangkapan na itinapon na nang wala ng pakinabang? Paglabas ng nurse, hindi sinayang ni Bianca ang bawat sandali. Sa kabila ng panghihina, dahan-dahan siyang bubyangkagon. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit ang kanyang isipan ay kasing talim ng labaha. Dinampot niya ang kanyang cellphone na nakalagay sa bedside table. Binuksan niya ang mensaheng nakuha niya noong nakaraang gabi. "Magkita tayo bukas." Kinuha niya ang kanyang gamit, nagpalit ng simpleng damit na dinala ng nurse, at walang pasabing lumabas ng ospital sa pamamagitan ng service exit. Hindi siya lumingon. Hindi niya kailangan ng paalam sa isang lugar na nagpaalala labyangkag sa kanya ng kanyang pinakamalaking pagkawala. Sumakay siya ng taxi patungo sa isang lubyangkag cafe sa labas ng lungsod. Doon, sa isang sulok na malayo sa mata ng mga tao, nakaupo ang isang lalaking may hawak na makapal na envelope. Siya ay si Attorney Reyes, ang dating mentor ni Bianca noong siya ay nagsisimula palabyangkag sa kanyang karera sa batas. "Bianca, hindi ko akalaing darating ka pagkatapos ng lahat ng nangyari." Bulong ni Attorney Reyes. Ang kanyang mga mata ay puno ng habag. "Attorney, hindi ako pumunta rito para sa habag," sagot ni Bianca. Ang boses ay seryoso, walang bahid ng emosyon. "Pumunta ako rito para sa katotohanan. Ibigay mo sa akin ang lahat ng mayroon ka laban kay Cedric." Inabot ng lalaki ang envelope. Sa loob nito ay hindi lang basta kontrata. Naroon ang ebidensya ng paglilipat ng mga ari-arian ng pamilya ni Bianca sa pangalan ni Cedric at ang mga dokumentong nagpapatunay na ang proyektong ninakaw sa kanya ay bahagi ng isang malawakang pandaraya sa buwis. Hinawakan ni Bianca ang envelope ng mahigpit. Pakiramdam niya,
Sa bawat piraso ng papel na hawak niya ay ang susi sa kanyang paglaya. Bakit mo ito ginagawa sa akin, Attorney Reyes? Tanong ni Bianca. Dahil alam ko kung gaano ka kahusay, Bianca. Sayang ang talino mo kung mauubos lang sa pagiging sunod-sunuran sa isang taong walang utang na loob. Tubiangkago si Bianca. Sa labas ng bintana ng kafe, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak ng tubig sa bubong ay tila isang bagong simula. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng hapunan sa bahay. Hindi na siya ang babaeng nagpapaliwanag sa biyenan. Si Bianca na nasa harap ni Attorney Reyes ay isang taong handang sumabak sa digmaan. At sa digmaang ito, ang unang hakbang ay ang pagbura sa bawat bakas ng kanyang pagiging asawa ni Cedric. Paglabas niya ng cafe, sinalubong siya ng malakas na hangin. Ramdam niya ang lamig sa kanyang balat, ngunit ang init ng galit sa kanyang puso ay sapat na upang panatilihin siyang mainit. Hindi siya uuwi sa bahay na iyon. Ang kanyang susunod na hakbang ay ang pagbuo ng isang buhay kung saan siya ang magdidikta ng bawat desisyon at kung saan ang mga taong umapi sa kanya ay matututong matakot sa babaeng minsan nilang minaliit. Ang pagbabalik ni Bianca sa bahay na iyon ay hindi bilang isang asawang nagmamadaling maghain ng hapunan. Siya ay bumalik bilang isang estranghero na may bitbit na mga lihim na kayang gumuho ng buong imperyo ni Cedric. Pagpasok niya, ang bahay ay tahimik. Isang nakakabinging katahimikan na tila ba ang mismong mga dingding ay takot na magsalita. Habang naglalakad siya patungo sa kanilang silid, nakita niya ang kanyang biyenan na nakaupo sa sofa, nagbabasa ng magasin. Pagkakita sa kanya, agad itong tumayo. Ang mukha ay hindi bakas ang anubyangkag pag-aalala, kundi puro inis. Bianca, anong ginagawa mo rito? Bakit ka lumabas ng ospital nang walang paalam? Alam mo bang napakagastos ng bills mo roon? Walang kwenta ang pagkakapunta mo roon dahil wala na rin na Bianca ang bata. Ang bawat salita ng matanda ay tila kutsilyong humahawi sa hangin. Walang kahit katiting na pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang apo. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pera. Tumingin si Bianca sa kanyang biyenan. Hindi siya sumagot. Sa halip, dire-diretso lang siyang naglakad patungo sa silid na para bang isang anino na hindi dapat pansinin. Sumasagot ka sa akin, Bianca. Huwag mo akong talikuran. Sigaw ng biyenan habang sumusunod sa kanya. Pagkapasok sa silid, mabilis na kinandado ni Bianca ang pinto. Ramdam niya ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang sentido. Inilabas niya ang envelope mula kay Attorney Reyes at nagsimulang maghanap ng isang ligtas na taguan. Hindi niya ito pwedeng iwan sa loob ng bahay. Kailangan niya itong dalhin sa isang lugar na hindi maaabot ni Cedric. Biglang bumukas ang pinto. Hindi ito kumatok. Si Cedric ay nakatayo sa may hamba ng pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at hinala. Saan ka galing? Bakit ka biglang nawala sa ospital? Tanong ni Cedric. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa buong silid na para bang naghahanap ng isang bagay na nakatago. Nagpahinga lang ako, Cedric. Masyadong malungkot ang silid sa ospital. Mas mabuti pang nasa bahay na lang. Kalmadong sagot ni Bianca habang dahan-dahang isinasara ang kanyang drawer kung saan niya itinago ang envelope. Lumapit si Cedric. Hinawakan ang braso ni Bianca ng may diin. Huwag mo akong madaan sa ganyang tono, Bianca. Alam kong may ginagawa ka. Ano ang kinuha mo sa labas? Bakit ka nakipagkita sa lalaking iyon sa kafe?
Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Alam niya? Paano niya nalabiang ka? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Bianca, pilit na pinapanatili ang kanyang boses na matatag. Huwag mo akong gawing tanga. May mga tauhan ako sa paligid mo, Bianca. Akala mo ba ay hindi ko alam na nagtatangka kang maghanap ng tulong? Pero tandaan mo, wala kang laban sa akin. Lahat ng koneksyon mo, lahat ng mga dokumentong hawak mo, ay walang saysay kung ang pangalan mo ay nakatali sa akin sa harap ng batas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Bianca. Sa kabila ng takot, naramdabiangka niya ang isang kakaibang pagkaunawa. Ang hinala ni Cedric ang nagpapatunay na natatakot na ito. Cedric, kung wala akong laban, bakit kailangan mo pang magpadala ng mga tauhan para bantayan ako? Bakit kailangan mo pang matakot na may makausap akong ibang tao? Ang tanong ni Bianca ay tila isang sampal. Napabitaw si Cedric sa kanyang braso. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Matuto kang makisama, Bianca. Kung hindi dahil sa utang na loob ng pamilya mo sa amin, matagal na kitang itinapon. Pagkatapos sabihin iyon, tinalikuran siya ni Cedric at padabog na lumabas ng silid. Naiwan si Bianca na nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw na malinaw. Hindi na siya nagtatago. Ang digmaan ay nagsimula na, at ang bawat hinala ni Cedric ay isang pagkakataon para sa kanya na lalo itong bitagin sa sarili nitong kasinungalingan. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng isang text message sa kanyang phone mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mga dokumentong kinuha mo ay hindi sapat. May isa pang sekreto sa safe ng iyong biyenan. Kung gusto mong Bianca Alo, kailangan mong makuha iyon bago ang ika-30. Napatingin si Bianca sa pinto. Ang safe ng kanyang biyenan ay nasa loob ng master bedroom. Isang silid na laging nakalock at tanging ang matanda lang ang may hawak ng susi. Isang bagong hamon, isang bagong panganib. At siya, si Bianca, ay handang sumugal. Ang sumunod na 2 araw ay naging isang laro ng pusa at daga sa loob ng Biancasyon. Bianca ay nagsilbing isang anino, maingat, tahimik, at laging mapagmatyag. Ang bawat kilos ng kanyang biyenan ay kanyang binabantayan mula sa malayo. Hinihintay ang tabyangkag pagkakataon upang makuha ang susi ng safe. Ang pagkakataon ay dumating sa isang maulan na hapon. Dumating ang isang bisita, isang matandang kaibigan ng biyenan ni Bianca na nag-imbita rito para sa isang kapehan sa labas. Bianca, bantayan mo ang bahay. Huwag na huwag kang papasok sa master bedroom. May inayos akong mga papeles sa loob na ayaw kong magalaw ng sinubyang ka, ang bilin ng biyenan bago ito lumabas. Nang marinig ni Bianca ang pag-andar ng sasakyan palayo sa gate, mabilis siyang kumilos. Ang kanyang tibok ng puso ay tila tambol na naghuhudyat ng digmaan. Pumasok siya sa silid ng matanda, isang lugar na puno ng samyo ng mga mamahaling pabango at alikabok ng mga nakatagong kasinungalingan. Dahan-dahan niyang hinanap ang susi. Tiningnan niya sa loob ng mga vase, sa ilalim ng mga unan, at sa loob ng mga drawer. Wala. Hanggang sa mapansin niya ang isang lubyangkag litrato ng pamilya ni Cedric na nakasabit sa dingding. Ang frame nito ay tila medyo nakalihis. Sa likod nito, natagpuan niya ang isang maliit na susi na nakatali sa isang sinulid. Nahanap kita. Inilapit niya ang susi sa safe na nakatago sa likod ng isang malaking cabinet.
Ang kamay ni Bianca ay bahagyang nanginig habang ipinapasok ang susi. Click. Bumukas ito. Sa loob ng safe, walang ginto o alahas. Ang naroon ay isang makapal na folder na may pamagat na kasunduan ng pagpapatalsik. Binuksan ito ni Bianca at muntik na siyang himatayin sa nabasa. Ito ay hindi labyangkag kasunduan sa negosyo. Ito ay isang pekeng dokumento na nagsasabing ang lahat ng ari-arian ni Bianca ay kusang loob niyang ibinigay kay Cedric bago pa Bianca sila ikasal. At ang pinakamasakit sa lahat, may pirma ito na kamukhang-kamukha ng sa kanya, ngunit alam niyang hindi niya kailan Bianca pinirmahan. Pinapalsipikan nila ang kanyang lagda. Habang binabasa niya ang mga pahina, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng gate sa labas. Bumalik na sila. Mabilis na ibinalik ni Bianca ang mga dokumento sa loob, isinara ang safe, at ibinalik ang susi sa likod ng litrato. Halos liparin niya ang paglabas ng silid patungo sa kusina, kung saan siya ay nagkunwaring nagpupunas ng lamesa nang pumasok ang kanyang biyenan. Bianca, may tao ba rito? Bakit parang may narinig akong kaluskos sa taas? Tanong ng biyenan, ang boses ay puno ng hinala. Wala po, inang. Baka po ang mga pusa sa labas, sagot ni Bianca. Pilit na pinapanatili ang steady na kamay habang humahawak ng basahan. Tumingin ng matagal ang matanda sa kanya bago ito umakyat sa taas. Ilang saglit pa, narinig ni Bianca ang malakas na sigaw mula sa kwarto. Bianca, umakyat ka rito ngayon din. Alam ni Bianca na nahuli siya o baka may napansin ang matanda. Pero imbes na matakot, naramdam Bianca niya ang isang matinding determinasyon. Kung ito ang magiging katapusan ng kanyang pagpapanggap, handa na siyang lumaban ng hayagan. Habang paakyat siya ng hagdan, naramdam Bianca niya ang isang malamig na hangin na tila bumubulong sa kanya na ang katotohanan ay hindi na maaaring itago pa. Pagdating niya sa tapat ng pinto, nakita niya ang kanyang biyena na nakatayo, hawak ang litrato sa dingding, at ang mukha nito ay tila isang demonyong handang kumain ng buhay. Bianca, anong ginawa mo sa susi ko? Tanong ng matanda, habang si Cedric na Bianca ay biglang lumabas mula sa pinto ng katabing kwarto. Ang mukha ay puno ng matinding poot. Cedric, inang, simula ni Bianca, ang boses ay matatag at walang bahid ng takot. Ang tanong hindi kung ano ang ginawa ko sa susi, kundi ano ang tinatago ninyo sa loob ng safe na iyon. Ang tensyon sa silid ay tila isang kable na anubyangkag oras ay maaring maputol. Nakita ni Bianca ang pagbabago sa mukha ni Cedric mula sa pagkagulat tungo sa isang nakakatakot na kalmado. Mukhang kailangan na nating tapusin ang pagpapanggap na ito, Bianca, wika ni Cedric habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, ang mga kamay ay nakakuyom. Ang hanging umiikot sa loob ng kwarto ay tila naging biyankaipis, nagpapahirap sa bawat paghinga. Nakatayo si Bianca sa gitna, ang kanyang mga paa ay nakatanim sa sahig, hindi humahakbang paatras sa kabila ng unti-unting paglapit ni Cedric. Ang bawat hakbang ng kanyang asawa ay mabigat, tila tunog ng isang humuhusgang martilyo. Bianca, hindi mo alam ang pinapasok mo, wika ni Cedric. Ang boses ay mababa, puno ng banta. Sa pagbubukas mo ng safe na iyan, binuksan mo rin ang sarili mong hukay. Hindi sumagot si Bianca. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Cedric. Ang mga mata na dati niyang inakalang puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay hubad na sa kanyang harapan bilang mga mata ng isang Bianca loloko.
Sa tabi, ang kanyang biyenan ay nanginginig sa galit. Ang mukha ay namumula, tila hindi makapaniwala na ang biyang kaugang na dati nilang tinatapak-tapakan ay may lakas ng loob na tumingin sa kanila ng walang halong takot. Hukay? Sagot ni Bianca, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang hukay na iyan ay matagal na ninyong hinukay para sa akin, Cedric. Mula nang pilitin ninyo akong iwan ang aking karera, hanggang sa pagpapanggap ninyo na mahal ninyo ako habang dahan-dahan ninyong ninanakaw ang bawat bahagi ng buhay ko. Sapat na ang salita. Sigaw ng biyenan ni Bianca, sabay akbyangkag sasampalin siya. Ngunit bago pa Bianca dumapo ang kamay ng matanda, mabilis na nasalo ito ni Bianca. Ang bawat daliri ng matanda ay nanigas sa pagkakahawak ni Bianca. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang lakas para sa sarili. Inang, sapat na ang lahat ng pananakit ninyo sa akin, wika ni Bianca. Binitawan ang kamay ng matanda ng may pagduduwal. Ang utang na loob na laging isinusumbat ninyo? Tapos na ako sa pagbabayad niyan. Ang totoo, kayo ang may malaking utang sa akin. Utang na hindi mababayaran ng kahit anong pera. Tumingin siya kay Cedric. Akala ninyo ba ay wala akong kopya ng mga peking dokumentong iyon? Akala ninyo ba ay hanggang dito lang ako? Sa sandaling iyon, ang mukha ni Cedric ay biglang namutla. Nawala ang kanyang kayabangan. Napagtanto niya na ang asawang nasa harap niya ay hindi na ang Bianca na kilala niya. Ito ay isang babaeng handang sumabog, isang babaeng may hawak na bala na kayang tumapos sa kanyang kinabukasan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Cedric. Ang boses ay nanginginig na. Bukas, sagot ni Bianca, ang lahat ng ebidensya ng inyong pandaraya, kasama ang pekeng lagda at ang mga ilegal na transaksyon na ginawa ninyo sa pangalan ko, ay makakarating na sa opisina ng taga-usig. Hindi lang sa mga pulis, kundi pati na rin sa inyong mga kliyente at sa media. Ang katahimikan na sumunod ay naging bingi. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang sumpa para kay Cedric. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang reputasyon, ang kanyang tagumpay na itinayo niya sa ibabaw ng pagsisinungaling ay nakasalalay na ngayon sa desisyon ni Bianca. Bianca, makipag-usap tayo ng maayos. Pagmamakaawa ni Cedric, ang kanyang boses ay biglang lumambot, isang pathetic na pagtatangka na gamitin ang dating taktika. Maaari nating ayusin ito. Ibalik mo ang mga dokumento at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ang gusto ko? Tumawa ng mapait si Bianca. Gusto ko lang makita kayong nakatayo sa harap ng batas, gaya ng pagpapatayo ninyo sa akin sa harap ng kahihiyan. Hindi na tayo mag-uusap, Cedric. Mula ngayon, ang tanging maririnig ninyo mula sa akin ay ang tunog ng hustisyang matagal ko nang hinintay. Binalingan ni Bianca ang kanyang biyenan. At ikaw, inang, sana ay maging komportable ka sa iyong matitirhan kapag nawala na ang lahat ng luho na nakuha ninyo sa panloloko. Pagkatapos sabihin iyon, tinalikuran na sila ni Bianca. Hindi siya lumingon. Naglakad siya patungo sa pintuan ng silid. Ang bawat hakbang ay puno ng kapayapaan na hindi niya naramda Bianca sa loob ng maraming taon. Sa likod niya, narinig niya ang boses ni Cedric na sumisigaw, ang boses ng isang taong tuluyan ng gumuho ang mundo. Pagbaba niya ng hagdan, naramda Bianca ni Bianca ang gaan sa kanyang dibdib. Ang bigat na matagal niyang dinala ay unti-unting nawawala. Paglabas niya ng biyangkasyon, sinalubong siya ng liwanag ng buwan. Ang hangin ay sariwa. Ang gabi ay sa kanya na.
Paglabas ni Bianca sa malaking gate ng Biancasyon, hindi siya lumingon. Hindi niya hinintay ang anubyangkag paghabol o pagmamakaawa. Ang bawat hakbang niya palayo sa bahay na iyon ay tila pagtatanggal ng mga kadenang matagal na pumulupot sa kanyang mga binti. Sa kanyang pitaka, dala niya ang tanging susi sa kanyang kalayaan, ang USB na naglalabiyangka ng lahat ng ebidensya ng katiwalian ni Cedric. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa kanyang isipan, ang lahat ay maingay. Alam niyang sa oras na sumikat ang araw, ang buhay na nakasanayan ni Cedric ay maglalaho na parang usok. Sumakay siya ng taxi patungo sa isang maliit na apartment sa kabilang panig ng lungsod. Isang lugar na lihim niyang inupahan linggo na ang nakalilipas. Pagpasok niya, ang maliit na espasyo ay tila isang paraiso. Wala ang presensya ng kanyang biyenan, wala ang mapanlinlang na mga ngiti ni Cedric. Siya ay mag-isa at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang katahimikan ay hindi nakakatakot. Ito ay nakakapagpagaling. Habang inilalatag niya ang kanyang mga gamit, narinig niya ang sunod-sunod na pag-ring ng kanyang telepono. Hindi niya ito kailangang tingnan para malabiyangka kung sino ang tumatawag. Cedric, hindi niya ito sinagot. Sa halip, hinayaan niya lang itong mag-ring hanggang sa tumigil. Ilang sandali pa, isang sunod-sunod na text ang pumasok. Bianca, nasaan ka? Huwag kang maging tanga. Hindi mo kaya ang laban na ito ng mag-isa. Bianca, pag-usapan natin ito. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pati na ang Biancasyon. Umuwi ka na. Bianca, parang awa mo na. Huwag mo akong sirain. Binasa niya ang bawat mensahe, ngunit ang bawat salita ay wala ng epekto sa kanya. Ang lalaking nagmamakaawa sa text ay hindi ang lalaking pinakasalan niya. Ang lalaking iyon ay isang anino labyangkag ng isang taong puno ng kasinungalingan. Sa huling mensahe, pinindot niya ang block button. Ang maliit na pagkilos na iyon ay ang kanyang huling pagbitaw sa nakaraan. Kinabukasan, maagang maaga ay nagtungo si Bianca sa opisina ng taga-usig. Ang bawat hakbang niya sa hallway ay puno ng determinasyon. Pagdating niya sa tapat ng opisina, sinalubong siya ng kanyang dating mentor, si Attorney Reyes. Handa ka na ba, Bianca? Tanong nito habang nakatingin sa folder na hawak ni Bianca. Matagal na, attorney. Sagot niya ng may matatag na ngiti. Habang isinusumite niya ang mga dokumento, naramdam Bianca niya ang isang matinding kaluwagan. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan para sa sarili at sa sanggol na kanyang nawala. Ang bawat piraso ng ebidensya na dumaan sa kanyang mga kamay ay isang paalaala ng kanyang katapangan. Habang palabas siya ng gusali ng gobyerno, nakita niya ang isang grupo ng mga pulis na papasok sa direksyon ng kumpanya ni Cedric. Alam niyang magsisimula na ang kaguluhan. Ang mga mamamahayag ay nagsisimula na ring magtipon. Ang buong lungsod ay malapit ng malabiyangka ang tunay na kulay ng taong itinuturing na tagumpay sa kanilang lipunan. Bumalik si Bianca sa kanyang apartment. Habang nagtitimpla siya ng kape, narinig niya ang balita sa radyo. Breaking news, ang matagumpay na negosyanteng si Cedric iniimbestigahan ngayon sa mga kasong pandaraya at tax evasion. Ang mga dokumentong inilabas ng isang hindi kilalang source ay naglantad sa mga ilegal na transaksyon ng kanyang kumpanya. Bahagyang napangiti si Bianca habang humihigop ng mainit na kape.
Ang labas ay unti-unting nagiging maliwanag. Ang mga ulap ay humahawi para sa sikat ng araw. Hindi pa tapos ang lahat. Marami pa siyang kailangang harapin, ngunit alam niya sa kanyang puso, ang pinakamahirap na bahagi ay tapos na. Siya ay malaya na. Ang maingay na syudad ay unti-unting napalitan ng katahimikan ng probinsya. Matapos ang bagyong naganap sa kanyang buhay, pinili ni Bianca na lumayo sa isang maliit na bayan kung saan ang hangin ay amoy dagat at ang mga tao ay hindi kilala ang kanyang nakaraan. Sa loob ng 3 buwan, ang dati niyang pagkatao bilang isang abogado na laging nagmamadali ay napalitan ng isang payak na buhay. Ngayon, ang kanyang mga kamay na dati ay nakahawak sa mga kontrata at ebidensya ay abala na sa pag-aayos ng mga bulaklak sa harap ng kanyang maliit na paupahan. Ang bawat umaga rito ay nagsisimula sa tunog ng mga kampana ng simbahan at ang tawanan ng mga bata sa kalsada. Walang Cedric na sumisigaw, walang biyenan na nanunumbat, at walang mga huwad na pangakong kailangang tuparin. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tabi ng dalampasigan, napahinto si Bianca. Pinanood niya ang paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at lila, isang paalala na ang bawat pagtatapos ay may dalang ganda. Dito, sa harap ng malawak na dagat, pakiramdam niya ay unti-unti nang humihilom ang sugat sa kanyang puso. Ang ganda ng sunset, no? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Si Aling Rosa ang may-ari ng tinderia kung saan madalas bumili ng kape si Bianca. Opo, Aling Rosa. Nakakakalma. Sagot ni Bianca sabay ngiti. Isang ngiting totoo, hindi peke gaya ng dati niyang suot sa biyangkasyon. Mukhang galing ka sa malayong lugar, iha. Pero kahit anong bigat ng dala mo sa dibdib, ang dagat na yan ang maghuhugas ng lahat, wika ng matanda habang tinatapik ang kanyang balikat. To Bianca go, si Bianca. Sa gabing iyon, sa loob ng kanyang maliit na apartment, kinuha niya ang isang maliit na diary. Ito ang unang pagkakataon na sinulat niya ang lahat ng kanyang naramdabiangka. Hindi na ito mga legal na dokumento. Ito ay mga sulat para sa kanyang sarili at para sa sanggol na nawala. Patawad, anak. Patawad dahil hinayaan kong masaktan ako ng taong dapat sana ay nagpoprotekta sa atin. Ngunit, salamat din dahil sa iyo, natutunan kong tumayo. Handa na akong magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili kong kapayapaan. Ang pagsulat ng huling linya ay nagdulot ng matinding pag-iyak. Ito ang unang pagkakataon na hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng sakit. Hindi ito iyak ng kahinaan, kundi iyak ng pagpapalaya. Pagkatapos ng gabing iyon, natulog si Bianca ng mahimbing, ang unang mahimbing na tulog sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, tubyangkagap siya ng tawag mula kay Attorney Reyes. Bianca, natapos na ang unang hearing, nakakulong na si Cedric at ang kanyang ina dahil sa dami ng ebidensyang naipon. Marami silang gustong sabihin, pero mukhang huli na ang lahat. Nakinig si Bianca ng mabuti. Walang galit, walang tuwa. Tanging kapayapaan. Salamat, attorney. Pero huwag mo na akong balitaan tungkol sa kanila. Tapos na ang yugto na iyon sa buhay ko. Gusto ko nang magsimula ulit. Pagbaba ng telepono, huminga si Bianca ng malalim. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang anino ng isang asawang sunod-sunuran. Siya ay si Bianca, isang babaeng marunong masaktan, marunong lumaban,
At ngayon, marunong ng magmahal sa sarili. Ang nakaraan ay naging isang aral at ang kinabukasan ay naging isang puting canvas na handa na niyang pintahan ng kulay. Sa wakas, ang kanyang paglayas ay hindi na pagtakas. Ito ay ang simula ng kanyang tunay na buhay. Ang katahimikan ng probinsya ay tila isang yakap na unti-unting nagpapanumbalik ng kulay sa mundo ni Bianca. Subalit, ang nakaraan ay may paraan ng pagkatok sa pinto, kahit gaano pa kalayo ang iyong tinakbuhan. Isang umaga, habang nag-aayos si Bianca ng kanyang mga tanim na orkidya, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ng kanyang maliit na paupahan. Ang kulay nito, ang plaka nito, hindi niya malilimutan ang sasakyang iyon. Bumaba ang isang lalaking payat, maputla, at tila tubyankada ng 10 taon, si Cedric. Nakalaya siya sa piyansa, at mukhang ang huling baraha na natitira sa kanya ay ang paghahanap sa babaeng minsan niyang sinira. Bianca, boses niya, paos at puno ng pagod. Bianca, pakiusap. Makinig ka lang sa akin. Hindi humarap si Bianca. Nanatili siyang nakatalikod, hawak ang kanyang garden shears. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nanigas, ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling payapa gaya ng dagat. Wala na tayong dapat pag-usapan, Cedric. Ang lahat ng sasabihin mo ay nasa korte na. Lumapit si Cedric, ngunit hindi siya naglakas loob na humawak kay Bianca. Nawala ang lahat sa akin, Bianca. Ang kumpanya, ang reputasyon, pati ang bahay. Inabandona ako ng lahat. Si Clara, umalis din ng malabiyang kanyang wala na akong pera. Na-realize ko, ikaw lang ang tanging tao na tunay na nagmahal sa akin. Tumawa si Bianca, isang tawa na walang bahid ng poot, kundi puno ng matinding awa. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay malinaw, walang halong galit, tanging isang malamig na pagkilala sa katotohanan. Cedric, hindi mo ako mahal, wika ni Bianca ng mahinahon. Ang minahal mo ay ang seguridad na ibinigay ko sa iyo. Ang minahal mo ay ang talino ko na ginamit mo para sa iyong sariling ambisyon. Huwag mong ikalito ang pagmamahal sa pagiging desperado. Lumuhod si Cedric sa harap niya. Ang lalaking dati ay mapagmataas. Ang lalaking nag-utos sa kanya na magsilbi ay naroon, umiiyak at nagmamakaawa. Kailangan kita, Bianca. Patawarin mo ako. Magsisimula tayo ulit. Kahit saan, basta kasama kita. Tiningnan ni Bianca ang mga kamay ni Cedric na nakakuyom sa damuhan. Naalala niya ang sanggol na nawala, ang mga gabing umiyak siya ng patago, at ang lahat ng panahong ipinagkait sa kanya ang sarili niyang pangarap. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, Cedric. Sagot ni Bianca habang dahan-dahang lumalakad palayo patungo sa pintuan ng kanyang bahay. Ang pagpapatawad ay para sa akin. Patawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang maging bilanggo ng galit. Ngunit ang tayo, wala nang ganoon. Bianca, huwag mo akong iwanan. Sigaw ni Cedric, ang boses ay puno ng pait at pagsisisi na huli na para sa lahat. Pumasok si Bianca sa loob ng bahay at dahan-dahang isinara ang pinto. Hindi niya ito ikinandado ng may takot. Isinara niya ito dahil tapos na ang eksena. Sa loob ng silid, naupo siya sa harap ng bintana at pinanood ang pag-alis ng sasakyan ni Cedric. Sa sandaling iyon, naramdabyangka ni Bianca ang isang bagay na hindi niya akalaing mararamdabyangka pa.
Ang huling hibla ng koneksyon niya sa nakaraan ay naputol na. Hindi na siya nasasaktan. Hindi na siya nagagalit. Ang tanging natitira ay isang malinis na espasyo sa kanyang puso, isang espasyo na handa na niyang punan ng sarili niyang kaligayahan. Ang pagsisisi ni Cedric ay hindi na magiging solusyon. Ang buhay ay hindi isang teleserye na kung saan ang lahat ng mali ay madaling maitatama ng isang sorry. Ito ay realidad, at sa realidad na ito, si Bianca ay nagpasya na. Ang kanyang bukas ay hindi nakasama ang multo ng kanyang kahapon. Ang pag-alis ni Cedric ay hindi nag-iwan ng puwang sa puso ni Bianca. Sa halip, ito ay nagmistulang pinto na tuluyang isinara para sa isang yugto ng kanyang buhay na puno ng anino. Makalipas ang ilang linggo, nakatanggap si Bianca ng isang formal na sulat mula sa korte. Ang kaso laban kay Cedric at sa kanyang ina ay umabot na sa yugto ng pagpapataw ng hatol. Hindi na kailangan ng kanyang presensya sa loob ng courtroom dahil sa dami ng ebidensyang naipon ni Attorney Reyes, ngunit minabuti ni Bianca na dumalo. Ito ang huling pagtutuos, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa tuluyang paglaya. Pagpasok niya sa loob ng bulwagan ng Huko Bianca, ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. Nakita niya si Cedric sa loob ng court holding cell. Mukhang hindi nakatulog ng ilang araw. Ang kanyang mga mata ay blanko at walang buhay. Sa tabi nito, ang kanyang ina ay patuloy na bumubulong, tila sinusubukang sisihin ang mundo sa kapalaran nilang nagbago. Nang dumaan si Bianca sa harap nila, hindi siya tumigil, hindi siya tumingin. Sa unang pagkakataon, ang mga taong minsang naging sentro ng kanyang mundo ay naging mga estranghero labyangkag. Mga taong nakagawa ng mali at ngayon ay humaharap na sa resulta ng kanilang mga pinili. Ang hatol ay naging mabilis. Ang panloloko, ang pagpalsipika ng dokumento, at ang tax evasion ay nagresulta sa mahabang sentensya. Walang sigawan, walang pag-iyak na makakapagpabago sa desisyon ng batas. Habang binabasa ng hukom ang hatol, naramdaman ni Bianca ang init ng araw na tumatagos sa bintana ng korte. Tila ang liwanag mismo ang nagpapatunay na ang lahat ay ayos na. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ni Attorney Reyes. Tapos na, Bianca. Ang lahat ng kinuha nila sa iyo ay unti-unti nang ibinabalik ng korte. Ang mga ari-arian na naipangalan sa kanila ay ipapasubasta at ang malaking bahagi ng perang mapagbebentahan ay mapupunta sa iyo bilang kompensasyon. Ngumiti si Bianca, isang ngiting tahimik. Salamat, attorney. Ngunit hindi ko kailangan ang lahat ng iyon. Ipamahagi mo ang bahagi ng pera sa mga kawanggawa na tumutulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Iyon ang magiging hustisya para sa sanggol na nawala sa akin. Nanlaki ang mga mata ng abogado, tila hindi makapaniwala sa narinig. Sigurado ka ba, Bianca? Napakalaking halaga nito. Sigurado ako, sagot niya. Ang pera ay hindi makakabura sa sakit, pero makakatulong ito para hindi na maranasan ng iba ang naranasan ko. Ang kalayaan ko ay hindi nasusukat sa bank account, kundi sa kapayapaan ng aking isipan. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman ni Bianca ang bigat ng nakaraan na tuluyang humiwalay sa kanya. Ang hustisya ay hindi labyangkag ang makita silang makulong. Ang tunay na hustisya ay ang kakayahan niyang magpatuloy, maging masaya at maging malaya nang hindi na kailangang balikan ang puot. Sa isang malapit na parke, naupo siya sa ilalim ng isang malaking puno.
Pinanood niya ang mga tao na naglalakad. May masaya, may nagmamadali, may nagmamahalan. Napagtanto niya na ang buhay ay patuloy na umiikot. Hindi huminto ang mundo nang siya ay masaktan at hindi rin ito hihinto ngayon na siya ay malaya na. Ngayon, alam na niya ang sagot sa tanong na matagal niyang tinakasan. Nakapatawad na ba ako? Ang sagot ay oo. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ang pagpapatawad ang naging tulay niya para tumawid mula sa nakaraang puno ng sakit patungo sa kinabukasan na puno ng pag-asa. Wala na siyang hinanakit, wala na siyang hinahanap. Ang babaeng nakatayo sa ilalim ng puno ay handa na para sa susunod na kabanata ng kanyang buhay.